Gabi sa lahat. Okay, magandang gabi sa lahat. Salamat sa mga napakinggan nating salita ng Panginoon na dapat po natin ngayong pagbulay-bulayan. Kung maaari bang ang isang nanampalataya ay nagiging nandoon pa din sa kadiliman. Kaya ang kadiliman na sinasabi ng Biblia, yung old nature natin, sinasabi kanina ni Sister Emily, pwede ba nga ang Kristohanon nga naa siya sa kangit-ngit? Nga kung makristohanon na ta, the Bible says in Colossians 1:13, Colossians 1:13, sinasabi na God translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng kaliwanagan. Sa Isaiah chapter 60 verse 1 sinasabi that we will arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord rise upon us. Sa verse 2, darkness covered the people, the darkness covered the people, but for you, sa atin na nanampalataya, sinasabi na tayo po ay humayo. We will stand, for the light and the glory of the Lord rise upon us. Paano ngayon yan? So pag-uusapan natin na ano ang mangyayari sa isang nanampalataya subalit nandoon pa din sa kadiliman. At kung papaano at kung anong dahilan at kung ano ang patunay na yung taong yan ay nandun pa din sa kadiliman. So sinasabi dito ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, sa John chapter 12, na yung taong na nagtuo sa iya, naniniwala sa kanya, nanampalataya sa kanya, hindi lamang sa kanya nanampalataya, subalit nanampalataya din sa nagpadala sa kanya. Yung nakakita sa kanya, nakakita din sa nagpadala sa kanya. Sapagkat siya ay naparito na magiging ilaw ng sanlibutan upang ang mga namuhay sa kadiliman ay makakita ng kahayag o hindi na mananatili sa kadiliman. So ang kadiliman, sinasabi ng Biblia, ay ang kasalanan, yung pag-uugaling umaayon sa mundo. Kinaiyahan nga naa sa kalibutanon na pamaagi. So ang nangalagad sa Diyos, ang nanampalataya, ay nandoon na dapat sa kaliwanagan, sapagkat si Jesus Christ po ang ilaw. Siya po ang liwanag. Tatandaan natin, di ba? Mayroong isang awit, liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. So, si Jesus Christ po ang liwanag sa dilim. Siya ay naparito upang lahat tayo na magkakaroon ng relationship sa Panginoon, tayo po ay mag-a-absorb ng kaniyang liwanag. Yung liwanag po, yung glory, yung presensya, yun po ang holiness of God. Ang taong nasa kadiliman ay wala pong access sa holiness of God. Subalit pagka ang tao po ay lalapit sa Panginoon, mananampalataya sa Kanya, sa kanyang pananampalataya, doon po dadalo yung liwanag ng Diyos, yung presensya ng Diyos, sapagkat sa pananampalataya po tayo nagkakaroon ng koneksyon sa Panginoon. Sa pananampalataya po tayo nagkakaroon ng relationship sa Panginoon. At sa pakikinig ng kanyang salita, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. Apart from the word, there is no faith that align to the Lord. Pag wala pong salita ng Diyos, ang lahat po ng pananampalataya ay hindi po na-align sa salita ng Diyos.
sapagkat Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos po ay siya pong nagbibigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos ay siya din po ang nagpapakita ng katangian ng Diyos. Kaya sinasabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word in that particular verse is the Lord Jesus Christ, because He is the Word of the Father. Yan po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 1. At kung ang salita ng Diyos ay nanahan sa ating buhay, nanahan sa ating puso, siya pong nagbibigay liwanag, sapagkat nagkakaroon ng kapangyarihan yung salita pagka ito po ay manahan sa puso ng tao. At diyan po tayo nagliliwanag. Diyan po tayo diyan po nalamdagan ang atong hunahuna. Diyan po nalamdagan ang atong pangutok, ang atong pag makakita na taba nga, uy, sayop man din akong gibuhat di ay. Sala man din akong batasan di ay. Maot man din akong batasan di ay. So kung wala'y salita ng Panginoon, pag wala po ang salita ng Panginoon, wala pong convictions. Lahat magsabi convictions. Conviction. Di ba? Example kung naanak kay Ginoo, di ba pag makapamalikas, mura kag makonsensya. Amen? Bisan pag dili kayo dako imong pamalikas, bisan pag gamay ra, kahit na anong pagmumura, ay nagigilty ka sa ay Panginoon, patawarin po, nagkasala po ako. So balit pagka wala pong salita ng Diyos sa buhay natin, okay, ang nangyayari dyan, wala po tayong pakundangan na magsasabi na kung ano-ano. Pagmumura, yung curse, na sinasabi natin sa kahit kanino. Ngayon, paano nangyayari na ang isang mananampalataya ay namuhay sa kadiliman? Anong sinasabi ng Biblia? They are blindfolded. Because the moment we close our eyes, we cannot see everything. Okay. So, namumuhay sa kadiliman sapagkat they are blindfolded. Yung kanilang mga mata ay natakpan. Anong pong nakatakip ng mga mata nila, so, na hindi nila nakikita yung liwanag? Yun pong pamumuhay na ayon sa kagustuhan ng ating laman. When we live according to the flesh, we live in darkness. But when we live according to the Spirit, we live in the light. When we live according to our flesh, our emotions, we live in darkness. But when we live according to the Spirit, we live in the light. Naintindihan? Kung nagpuyo ta, Amen. kaya nagpuyo ta, diya sa unod no natong mga tinguha, unod no natong kinaiyahan og pagbati, nagpuyo ta sa kangit-ngit og kasaypanan. Pero kung nagpuyo ta dinha sa Espiritu Santo, nagpuyo ta diha sa kahayag. Kay na-transfer na ta. Naabay mga Kristohanon nga nagpuyo gyapon sa kangit-ngit. Naa. Unsa may ilhanan. So basahon nato Basahon nato. Babasahin natin yung mga patunay na yun palang mga bagay na ating ginagawa na akala natin okay lang, yun palang nagpapanatili sa atin doon sa kadiliman. Okay. Basahin natin sa Tagalog. Emily, basahin mo, Emily. O kung sinong mang may Tagalog dyan na naunang makakita, ay bumasa. Okay. Unang Juan, chapter 2. 1 John chapter 2, verse 9 and 10. 1 John chapter 2, verse 9 and 10. O, sinong nakakita? Siya pong bumasa dyan sa virtual.
At kung kayong nanonood sa YouTube, pwede din kayong mag-take note at pwede kayong kumuha ng Bible upang malalaman natin na itong palang pinagsasabi natin, itinuturo, ay talagang kinukuha natin sa salita ng Diyos sapagkat mapalad yung nagbabasa. Sapagkat yung salita po ng Diyos ay ibinigay sa atin, it was given to us by the enlightenment of the Holy Spirit and profitable para sa pagtuturo. Kaya kayong nasa YouTube dyan, kumuha kayo kung when the moment you kayo nakikinig at nanonood sa ating discussion, sa ating pagtuturo, take note, then search your Bible upang mapagtanto natin na ito po ay nakasulat. Okay. Basahin natin. Sinong nauna? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag. Ang nagsasabing na siya ay nasa liwanag. Ngunit napupuot sa kanyang kapatid. Ngunit napupuot sa kanyang kapatid. Ay nasa kadiliman pa. Ay nasa kadiliman pa. Okay, ulitin natin. Ang sinuman na nagsasabing na siya ay nasa liwanag, nasa kahayag. Subalit, ngunit, napupuot, nagdumot sa iyahang isigkatao sa kanyang kapatid, napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ano daw ang nagpapakita, nagpapatunay na tayo po ay nasa kadiliman, na kahit po tayo ay nagsisimba, kahit po tayo ay nangangaral na, kahit po tayo ay naglilingkod, sasabihin natin naglilingkod tayo sa Panginoon. Subalit yung pagkapuot, yung hatred, nasa ating puso, we are not living in the light, but we are living in darkness. Sapagkat yung pagkapuot, yun po ang ebidensya na wala kang pag-ibig. At ang pag-ibig po, ayun po ang bunga ng Espiritu, at ang Espiritu ay siya pong nagbibigay liwanag sa atin. Kung ang isang taong nangangaral, nagsisimba sa Panginoon, maliwanag pong sinasabi ng Biblia na pag siya po'y napupuot, kung mayroon kang kaaway, kalalis, o anuman, at natanatili ang iyong galit, kaya yan ay napupuot. Hindi nakakalimutan, yan po ay napupuot. Ang sinasabi ng Panginoon ay nasa kadiliman ka pa rin. Kahit na ikaw ay nagsasabi na ikaw ay nasa liwanag. Sapagkat yung liwanag po ay may mapapansin ka dyan sa liwanag. Amen. Papaanong ang liwanag ay hindi mo mapapansin? Pag ikaw po ay nasa matinding liwanag. Kaya yung ilaw ay hindi po mapapansin sa tanghaling tapat. You cannot appreciate, okay, the light, the benefits of the light when you are in the noonday. Paano mo ma-appreciate yung ilaw when you are in the dark? Amen. So kinsa man sa inyo hindi na magdalag ispat sa udtong tutok, mag-ispat-ispat sa udtong tutok. Naabay mag-ispat-ispat sa udtong tutok? Wala. Dini paano mo masasabi na mas maliwanag pa yung ispat mo kaysa araw? Kaya yung taong matino gumagamit ng flashlight sa gabi, sa dilim. Kasi kailangan yung ilaw sa dilim. Pag wala yung ilaw, nandoon yung kadiliman. Kaya yung pag wala yung araw, ang papalit gabi. Amen. When the light is present, the darkness will flee. Kasi andyan lang kadiliman nandyan lang. Subalit, pagka may liwanag, nawawala siya, yung aatras yung kadiliman, sapagkat may liwanag.
But the moment yung liwanag ay nawala, nandun na din ang kadiliman. So parang isang realm yung kadiliman at saka isang realm yung kaliwanagan. So yung isang mananampalataya na sinasabi niya na siya ay nasa Panginoon, madaling sabihin, pero dapat nakikita yung ebidensyang ikaw ay nasa liwanag. At dito nga sinasabi ng Biblia na yung nagsasabing siya po ay nasa liwanag, subalit napupuot sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, ay siya'y nasa kadiliman pa. Verse 10. Okay, verse 10. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Okay, yun palang nasa pag-ibig, namumuhay sa pag-ibig, yung sinasabi kanina ni Sister Emily na sinusunod yung utos ng Panginoon. Kasi ito sa dami-daming utos ng Panginoon, yung itong pag-ibig ay partially sinusunod, partially. Sapagkat iniibig lang ng tao yung nais niyang ibigin. Pagka siya po ay nasasaktan, nawawala na yung utos ng pag-ibig. Kaya yung utos ng Panginoon na that you will love one another. You will truly my disciple if you love one another. Because loving one another is the evidence that we live in the light. Naintindihan? Yung tayo po ay umiibig sa ating kapwa, yan po nagpapaliwanag sa atin na tayo po ay umiibig din sa Diyos. Kasi nasabi ng Panginoon, sa salita ng Diyos, papaano mo masasabing ikaw ay umiibig sa Diyos at napupuot ka sa iyong kapwa na nakikita mo? Papaano mong ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita, na hindi ka nga umiibig sa nakikita mo? Hallelujah! At maraming ganyan ngayon. Sumisimba, yung utos ng Panginoon magsimba, nagbibigay ng kanilang ikapo ay sinusunod. Yung pagtulong sa kapwa ay sinusunod. Mga utos yan ng Panginoon. Pero ito pong sinasabing papaano tayo magiging kumplito na banal. Itong pag-ibig. Kaya sinasabi ng Panginoon, love the Lord with all your heart, because when you love the Lord with all your heart, you will hate the world. Amen. Hallelujah. When you love the Lord with all your heart, you will hate the world. Okay. Kinig kayo. Yung world, makikita niyo ba yung salitang Lord sa world? Hindi. Hindi. Kikita, 'di ba? Yung salitang Lord doon sa salitang world, makikita hindi? Makikita. Sige. Ano ang naging kaibahan ng salitang word sa Lord? Ha? Ano? Kayo diyan sa YouTube, answer kayo. Dito sa virtual. Yung salitang word, mababasa mo ba yung salitang Lord sa world? Mababasa. When you scramble the word and omit the W, yung nandoon na word letter na iwan, when you arrange it, makikita mo yung Lord. Amen. Amen. When you omit, Amen. The W, then you will see the word Lord. Okay. The W stands for war.
Kaya nga sinasabi, do not leave the world because the world full of war. Ang sanlibutan, puno ng pag-aaway-away, competitions, divisions. Nandyan sa sanlibutan. Nakikita nyo ba yung war sa sanlibutan? Ha? Nakikita nyo? Yung W stands for war. Dito sa sanlibutan, you cannot expect peace. Wala pong kapayapaan dito sa sanlibutan. Tunay na kapayapaan, wala po. Sapagkat ang kapayapaan ay nasa Panginoon. Amen. When you omit the W, the war, then there will be peace because the Lord is the Lord of peace. The Lord Jesus Christ is the Lord of peace, the Prince of peace. But when the Lord, you put the W on that and you will arrange it, it result the world. Kaya sinasabi, ang nagkinabuhi sa sistema sa kalibutan, nahigugma sa kalibutan, ug nakig-away sa Dios. Pagka iniibig mo ang sanlibutan, nagiging kaaway ka ng Ama. Bakit? Kasi ang sanlibutan ay umaayon sa kadiliman. Kaya sinasabi ng Romans chapter 12, do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind. What are the major spirit that works in the world? What are the major spirit? They have many major spirit, but the very majors, the major of the spirit that operate the world is the spirit of war. Kaya sa simbahan may war. Sa pamilya may war. Sa company may war. Lahat-lahat may war. Amen? Amen. In every nations, in every company, in every family, mayroon gera, may away. Naintindihan? Kaya sinasabi na kung papaano tayo magiging nasa kaliwanagan ay sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa, sapagkat yan po ang nagpapatibay ng ating tunay na pananampalataya sa Panginoon. Wala po tayong tunay na pananampalataya pag tayo po ay nagkakaroon ng pagkamuhi sa ating kapwa. Wala pong tunay na pananampalataya. Kaya sinasabi ng Panginoon that we will obey if you love Him. In sinasabi niya, pag kayo'y umiibig sa akin, sundin niyo naman ang aking utos. At ang dakilang utos ng Panginoon ay sinasabi ng mga Parisi, ano bang dakilang utos? Ang dakilang utos po ay pag-ibig. Amen. Anong dakilang utos? Amen. Pag-ibig. Di ba mayroong isang awit? Pag-ibig, anong siyang pumukaw. Kabalo mo ng kanta, ha? Alam niyo yan kung paano kantahin? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Sumpay. Magmahalan tayo't magtulungan. Di ba? So pag magmahalan, magtulungan. Pag may awayan, may patayan. Amen. Pag nagmamahalan, nagtutulungan. Pag nag-aaway, nagpapatayan. O sino? Yung God of War. Yung God of War po ay si Satanas. Kaya sinasabi ng John chapter 10 verse 10 that theft come to kill, to steal, and to destroy. Yung author po ng away ay si Satanas. Dami pong mga simbahan ngayon nag-aaway-away. Nawa po ay hindi po mangyayari sa atin sa ladder to heaven. Kaya nga ako may kaso kasi inaaway tayo. Hindi tayo, we will not take revenge. Let the Lord, sinasabi na, ayaw mo panimalos, ako'y manimalos. Love lang tayo, love. Amen? Amen. Ang tunay na namumuhay sa kaliwanagan ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Kaya, ang pinakamagandang gawin natin
ay we will exercise the love of Christ upang tayo po'y mananatili sa kaliwanagan. Pagka nandyan po tayo sa kadiliman, hindi tayo makikilala ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po tayo makikilala. Sino ba nakakilala kung sa isang tao na sa kadiliman? Nakasulay na mo og ka ng kwan? Nakasulay na mo tanaw tao ka ng ngit-ngit kay ba? Nakaila mo? Wala. Dili mo mailhan ha? Mo gawas kung naka-night vision ka. Diba? Mo nang dili ta mailhan sa Ginoo when we operate in the system of the world. But when we operate in the system of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ set us free from darkness. Colossians 1:13. For He has translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of the light through His Son Jesus Christ. So, paano natin mapagtanto o paano natin malalaman na nandoon tayo sa kaliwanagan, tayo po'y namumuhay sa pagmamahalan at pagtutulungan. Ngunit kung tayo po'y nasusuklam, na atay pagdumot, kaligut-gut, kayugot, kapungot, lapo tayo doon sa kaliwanagan. Nandun po tayo sa kadiliman. Because we do not know the principles of Christ. The principles of Christ is love. And the principles of darkness is hate. The principles of darkness is hate. Paanong inudyukan ng kanyang zealous, ng kanyang envy si Cain na patayin ang kanyang kapatid na si Abel? Sapagkat nakikita ni Cain na yung kanyang offering ay tinanggap ng Panginoon, yung offering ni Abel. Sapagkat si Abel po ay nag-offering sa Panginoon na ayon sa kanyang puso. Si Cain naman ay nag-o-offering nga hindi naman ayon sa kanyang puso sapagkat hindi bukal sa kanyang kalooban na maghandog sa Panginoon. Siya po'y napilitan maghandog. Kaya nga po yung paghahandog sa atin sa ladder to heaven ay hindi sa pilitan. Sinasabi ko sa inyo na tayo po ay susunod sa Panginoon ng kanyang utos na ang ikapuatid handog ay ating ibigay sa gawain upang tayo makakatulong sa gawain ng kanyang gawain at siya po'y magpapala. Pero hindi po kailanman sinisingil natin katulad ng ibang simbahan na sinisingil yung ikapu at handog. Na tinatawagan kayo, magkano ba yung sahod ninyo? Sapagkat lahat po ay dinadaan natin sa pag-ibig. Ang pag-ibig po ay it understand the situations. Kaya ang sinasabi po ng Panginoon na ibigin nyo. Sige, basahin natin ang utos ng Panginoon. John chapter, ito'y huli na po na babasahin natin. John chapter 15 verse 16 and 17. Unahin natin ha. Verse 12. Basahin natin sa verse 12. Verse 12 to 17. Basahin natin. Kini mao ang akong sugo. Pag higugma ay kamo sama nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Daon sa na gisugo sa Ginoo. Sa verse 17, kini ang isugo ko kaninyo pag higugma ay kamo. Yan pong utos ng Panginoon. Sapagkat sa pag-ibig, dito po natin nasusukat ang ating espiritual na kalagayan na kung tayo po pa ay nasa kadiliman o nasa
kaliwanagan. Kaya lahat po ay may pagsubok. At ang pagsubok po ay nagdedetermine sa atin kung ano po ang ating natutunan sa kanyang salita. Kaya tayo ay sinusubok na ay mga tao ba nga tugutan sa Ginoo nga awayon ta, daog-daugon ta, abusahan ta, upang masubok yung ating katatagan at ang ating nalalaman sa kanyang salita. Na ito ba'y ina-apply natin sa ating sarili o ito'y alam lang natin subalit hindi natin ipinasabuhay. Dapat isa sa buhay natin. At ito ang i-aplikar sa atong kinabuhi. Amen. Yan po ang nagpapakita ng tunay na pananampalataya sapagkat ito po'y nagre-resulta ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin at ang ating pag-ibig sa Kanya. Wala pong question, wagas po ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, mayroon pong question patungkol sa ating pag-ibig kung gaano po ba kawagas ang ating pag-ibig at kaya nasusukat ang ating pag-ibig sa Panginoon pag mayroon po tayong makaaway. Dili ba ta magdumot? Hindi ba tayo nasusuklam? Napupuot? Yan po. Naway naintindihan natin. Amen? So, pag mayroon po kayong mga kinapupuutan, patawarin nyo na. Amen? Amen? Naamoy na bikil, pasayluan na lang na sila. Bisan pag wala sila nangayog pasaylo. Hindi, wala ka nag-release og pasaylo o nangayo kag pasaylo sa Ginoo o sa ilaha kung naaman sila. When you forgive them, listen carefully. When you forgive them, you will not set them free. You set yourself free. Amen? Amen. Pag imo silang gipasaylo, wala nimo sila gihatagag kagawasan. Imong kaugalingon, gihatagan nimo kagawasan, kay kanang pagdumot, mauna siya'y kadina nga makapaimperno. Amen. Kanang pagdumot, kadina nga makapaimperno. So tayo po'y nagtuturo na wag na tayong magdumot sapagkat diyan po ay nasa kadiliman. Na kahit na sinasabi mo pa na ikaw ay mananampalataya, nandun ka pa din sa kadiliman. If you are blessed this message, those who have been watching us in YouTube, ako po si Pastor John Palermo na mag-iiwan po ng isang paalaala sa inyo. Mahirap pong magpatawad sa mga taong umaabuso sa atin. Subalit, mas mahirap kung ang Diyos po ay hindi tayo patawarin. Mas mahirap. Kaya pong kayo nasa virtual worship, lisod man nga magpasaylo ta sa mga nag-abusar sa atoa, nakapasakit sa atoa. Pero mas lisod kung ang Ginoo dili mo pasaylo sa ato. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Una nga, set them free. Sige, sabihin natin, pinapatawad ko na sila. Pinapatawad ko na sila. Amen. Para patawarin tayo ng Panginoon. Yan po ang namumuhay sa liwanag. Maaaring ang isang Kristiyanos nasa kadiliman sa pamamagitan ng pagkasuklam at pagkapuot. Subalit yung mga namumuhay sa pag-ibig, sila po yung mga tao na sa liwanag. Sapagkat ang patunay na sila na sa liwanag ay sinusunod nila ang sinasabi ng Diyos, love your enemy. Amen? Amen? Amen. Mahirap? Madali? Hirap. Mahirap. Love your enemy is mahirap. Pero mas mahirap pag nasa impyerno tayo. Amen. God bless. I will pray for you. Lord God, those who are watching in YouTube, kung ano man pinagdadaanan nila sa
kanilang mga buhay ngayon. Sila pong may mga karanasang inaabuso, nasasaktan. Remove, O God, I pray. Remove the spirit of bitterness, hatred upon them. In the name of Jesus Christ. And I speak blessing upon those of watching us in YouTube. At sa mga kapatid ko, Panginoon, na umaantabay sa Ladder to Heaven TV, all the members of the Ladder to Heaven, and all the subscribers and followers of Ladder to Heaven TV, I pray your blessing be upon them. The light of the Lord Jesus Christ will be upon them in the name of Jesus Christ. And God, I pray those who have joining us always sa virtual worship every Wednesday and every Sunday, I declare and I decree, Holy Spirit, continue to touch them. Continue to reveal to us your purpose, your glory, O God, in the name of Jesus Christ. And I declare this blessing to them, O God. Say amen, both in YouTube and in virtual, when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and His face shine upon you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. Amen. The Lord will bless you and give you peace. Amen. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. And if you are blessed, just watching YouTube, this channel, if you are blessed, kindly like, subscribe, and share this message, this channel to your loved ones, to your family, to your friends, so that they also, sila po ay makakapakinig at matuto po sa ating Bible studies through this platform. God bless you, and we love you all with the love of